ganon, sa Kongreso, once na may hearing yan, sa plenary or dun sa mga session hall, walang alisan. Hindi yung mag-aalisan, magbe-break tapos mag-aalisan lahat, pupunta sa para mag-lunch. Hindi gano'n. Binibigyan sila ng pagkain. Mismo doon sa kanilang table, binibigyan sila ng pagkain, no? Sa plenary hall yan, ha? Di ba ang laki-laki ng plenary hall? So, meron lang sa kanilang magbibigay doon ng pagkain, mga guys. Doon na sila kumakain. Maging sa session hall, ganun din. Wala talaga magbe-break para lahat mag-alisan, walang ganon. So, yun ang mga guys, no, di alas 12 yung call time para sa budget hearing. Pagdating ng alas 12, ayan, tuwan-tuwa kami, no? Wala na naman. Hindi na naman dumating ang Sara Duterte. At yung kanyang mga kasamahan, no, hindi na naman dumating. Yung pala guys, nag-call na naman sa opisina ni Speaker na papa-remove daw ng alas 3, mga 3 to 4, no? Kung hindi ako nagkakamali, kung na-recall ko pa, mga ganyang oras, 3 to 4, pina-remove siya. Tapos mga guys, nung malapit na yung oras, nag-call na naman ulit. Sabi, pwedeng bukas na lang. Kasi nga, hindi pa ready. Meron pang mga figures na hindi makita. No? So, kailangan pang i-reconcile paanong nangyari, nasaan yung mga figures na yan, no? Yung mga pera. So, in short mga guys, umuwi kami na luhaan. Kasi, expected namin, hearing ng BP, ng OBP, at saka ng DepEd. Pero hindi nangyari kasi nagpa-cancel. Bukas na lang daw. So, in short mga guys, alas 9 ang call time para ng hearing ng BP tsaka ng OBP at saka ng DepEd. Pero, yung alas 9, hindi nangyari kasi nagpa-move ng alas 12. Nung malapit ng alas 12, nagpa-move naman ng alas 3, no? Or alas 4. Nung malapit ng alas 4, nag-call na naman ulit, cancel na lang daw, bukas na lang daw, no? So, kinabukasan, hindi na ako pumunta kasi napagod ako sobra eh. Ang layo ng biyahe ko. Yung mga kasama ko na lang ang pumunta. Taga Manila sila. So, in short mga guys, doon pa lang makikita mo na eh. No? Doon pa lang makikita mo na. Bakit walang accounting? Bakit walang bakit walang data? Kasi usually mga guys, kapag ang tama kasi niyan, kapag nagastos mo or ginastos mo ng tama yung budget mo, kada gastos mo dyan, meron kang maisusulat eh. Eto, nagano tayo, ganyan, sulat natin. Meron kang masusulat, di ba? Kapag totoo na meron kang pinaggastusan dyan sa budget na yan, may maisusulat ka. Bakit sa case ng OBP, ng DepEd, no, ni VP Sara Duterte, bakit kailangan pa nilang hanapin yung mga figures? Bakit kailangan pa nilang hanapin yung mga pera? So, doon pa lang magtataka ka ng mga guys eh, no? Nagkaroon na agad ako ng isip. Sabi ko, bakit ganun? Ang alam ko kasi, pag nasa iyo yung budget, pag may pinagkagastusan ka, ako ganun kasi ugali ko eh. Hindi bali yung sa sarili kong pera, mga guys. Okay lang kahit hindi ko na yan isulat. Pero kapag yung nabawa, pera ng school, hawak ko, or pera ng isang organization, hawak ko, kapag meron akong magagastos dyan, isusulat ko yan. Tapos, i-stapler ko pa dyan yung resibo. Ganun yung ugali ko, guys, eh. Kapag yung pera ng organization, pera ng school, pag hindi ko pera, talagang nililista ko. Tsaka ni-stapler ko ang resibo. Pero pag pera ko, okay lang. Pag gastos, lagay sa bag. Hindi ko na nga binibilang eh. So, yun mga guys, no? Doon pa lang nag-isip na ako. Bakit kailangan hanapin ang mga figures? Bakit kailangan hanapin yung mga pera na yan? Nawawala daw. Hindi ma-reconcile. Kaya kailangan nilang cancel, no? So mga guys, sabi ko, may mali dito.
Kasi kung ginastos nila ng tama, yung confidential funds na yan, o yung mga pera na budget nila, kung ginastos nila yan ng tama, meron silang meron silang accounting, meron silang breakdown yan, saan ba nila ginastos, masusulat nila, 'di ba? Pero kung wala ka naman talagang pinagkagastusan yan, at nailagay lang sa mga bulsa ng kung sino-sinong mga tao diyan, no? Kung nailagay lang sa bulsa nila, paano ka nga naman susulat na itong pinaggastusan natin? Wala ka talagang mailalagay. Common sense, guys. Hindi na natin kailangan na maging accountant, hindi na natin kailangan maging professional tayo para malaman natin yung mga ganitong bagay, 'di ba? So, kaya pagdating talaga sa hearing, kitang-kita Kitang-kita ng mga kongresista yung pagsisinungaling, no? Kitang-kita. Ay, mahina po ba? Yan. Yan. Yan po, malakas na po ba? So, kitang-kita po no ng mga kongresista yung pagsisinungaling. Doon pa lang talaga sa doon pa lang sa kongreso. Kaya yung nag-interpolate ng mga guys, yung mga kongresista, naipalabas nila yung mga yung mga irregularities, no? Dito sa nangyari diyan sa funds na naibigay sa OBP, no? So, ayan yung dahilan mga guys. And then, tinatanong sila, ano yung nangyari doon? Sumasagot naman sila. Pero yung sagot naman nila, sablay. Kasi pagdating naman mga guys sa confidential funds, malinaw naman na malinaw, 'di ba, na ang nakalagay na ang paggagamitan ng mga confidential funds ay yung mga bagay na may kinalaman sa seguridad ng bansa. Malinaw 'yon na nakalagay. And then mga guys, nalaman din na yung confidential funds na 'yon ay wala naman talagang item. So, anong pagkakagastusan mo kung wala naman siyang item, 'di ba? At nalaman din mga guys na hindi naman pala talaga kumbaga hindi naman ang OBP during the time ay wala naman talagang budget para doon. Pero nagkaroon ng budget, no? Kasi nga, 'di ba, i-transfer yung 125 na ni-request ni BP Sara sa Office of the President. At ang ano pa nito mga guys kasi kapag yung tinatanong si BP Sara, parang tinuturo niya ang Office of the President, parang hugas kamay. Kasi nga sabi niya, 'di ba, pinayagan naman ni ng Office of the President Hiningi daw nila, ni-request nila, pero pinayagan naman daw. So parang lumalabas na, pinayagan naman Kaya nagkaroon kami. Kung hindi naman pinayagan, di naman kami magkakaroon yan. Parang hugas kamay ba? Parang ang sisi sa Office of the President, no? Which is, siya yung humingi Siya ang humingi. Hindi naman kusa na ipinagkaloob, kundi hiningi niya. Actually, ang hiningi niyang confidential funds ay nasa 500 million, no? Pero ang ibinigay lang sa kanya, 125 million, no? So, yun mga guys, no? Hugas kamay palagi siya. And then kapag tinatanong, tungkol dito sa confidential funds, okay lang ba sa inyo kung tatanggalin ito sa inyo? Palagi niyang sinasabi na the OBP will submit to the wisdom of the Congress. Palagi yan sinasabi. The OBP will submit to the wisdom of the Congress. And then, nag-iwan pa siya ng statement na mabubuhay naman daw siya, yung DepEd, yung OBP, kahit walang confidential funds. No? So, alam nyo na, no, mga guys. So, akala natin okay na yon. And then, mga guys, kamukat-mukat mo. Yun pala, nagsumbong yata sa tatay. Yung tatay naman, galit na galit. Sa SMNI, doon sa kanyang gikan sa masa, para sa masa, yun, nung nag-air siya doon, no? And then yun, nabulala sa Guys, add men reach. ang pinapakalat na balita ng mga taong gusto lang talaga sirain.
Comentarista. Nakikita naman natin na ang kanilang mga pinapakalat ay walang katotohanan. Ano pa man karami ng mga taong sa iyo ay nagagalit, ang talaga naman ikaw ay hindi ba? Pero, galingan mo lang. Dagdagan mo pa, mga kaibigan. At the end of the day, performance doesn't lie. Muli, si Andrich. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight fake